Magandang umaga, madla. Kinagagalak namin ipresenta sa inyo ang beauty pageant ng mga magandang binibining sa Mindanao. Ang Binibining Mindanao 2015. Ako po si Wesley Guevara At ako naman si Jetro Dilig. at kami ang iyong magiging gabay para sa programang ito. Hindi pa natin masyadong kilala yung mga kalok natin ngayong umaga. Kaya nga parang mas gusto ko pa silang makilala para sa araw na to, pare. Tawagin na kaya natin sila. Yung unang kalahok. Mapia Makita. Sa akin si Patricia Oreta, 20 anyos, ang binibining Mindanao ng Maguindanao. Bah, pare, ano masabi mo sa unang kalahok? Pare, masigla pare. Masimila. Mukhang pare. Pare. Sige, walang problema yan. Tawagin natin yung pangalawang kalahok. Maayong buntag ninyong tanan. Ako ay si Chantal Balesteros ng Davao del Sur. Aba, talay mo, si Binibining Davao, may dating. Pare, mahihirapan yung mga judge natin para sa araw na to, pare. Kaya, sige, tingnan natin. Tawagin natin ang ikatlong kalahok. Mapia Mapita. Ako ang ngayon Karen Mary Antiselda Orhel, ang binibining Mindanao ng Maranao City. Alam mo, pre, Kabog siya, te. kabog na kabog si Oh, ate. Pare. Grabe na yan. Grabe talaga, pare. Mukhang mainit ang magiging laban natin ngayong umaga. Kaya nga eh. Kaya, paano pa? Simulan na natin sa pangalawang round. Sige, pare. Para sa ikalawang round, dito naman magkakaroon ng payabangan ang mga binibini sa kanilang ipinagmamalaking produkto sa kanilang lugar. Wesley, punta sa number 1. Pare, ito na kasama ko ng unang kalahok. Pagpapakitang gilas niya naman ang kung anong meron sa kanila. Mapia Mapita sa Likano Linaon. Inyong makikita ang sikat na produkto ng Maguindanao. Ito ang inaul. Madakil Maguindanao nang gumagamit ng inaul at ibinabalot sa kanilang kasaran. Ang kulay ng inaul na ito ay berde na sumisimbolo sa kapayapaan. Ayon sa una nating kalahok, ito ang tinatawag na inaul. Ito ang mga gamit ng mga babaeng taga Maguindanao para sa araw-araw nilang kasuotan. Yung pala ang tawag sa kanilang kasuotan, inaul. Wesley, pangalawang contestant naman dyan, no? Ito na pare, ito na yung may dating. Pangalawang kalahok, paalam mo naman sa amin kung ano ang iyong dala. Likas sa yaman sa Davao ang mga perlas. Itinayo ang Davao Pearl Farm upang ipakita sa mundo ang kagandahan at buot nito. Ayon sa kanya, maraming iba-ibang klaseng disenyo ang mga perlas na taga Davao. Napakaganda naman ng perlas mo, Binibining Davao. Wesley, ikatlong kalahok naman. Ang ikatlong kalahok ay mukhang mahilig sa mga ganito. Giyay Sili Makapopon sa Maranao. Sikat ito sa Maranao dahil may hilig sa maanghang na pagkain ng mga tigang Maranao. Grabe pare, ang laking sili nito. Hindi ko kakayanin to. Buti na lang yung mga taga sa kanila, kaya-kaya to. Mukhang paborito yan, ni Binibining Maguindanao, Maranao pala. Pasensya na po. Para sa ikatlong round, ito na ang pinaka-inaabangan ng lahat. Ang question and answer portion. Dito, magpapakitang gilas ng ang mga contestant sa kanilang kaalaman sa mga buhay. Wesley, that's the number 1. Salamat sa'yo. Unang kalahok, nasa akin na ngayon ang iyong tanong. At ang iyong tanong ay, ano ang pagbabagong gusto mong makita sa ating bansa? Ang pagbabagong gusto kong makita sa ating bansa ay dapat madakil, ataw, at may natiya, ipalangay, at may walay. Sukran sa kuta.
Ang ibig sabihin nun sa ating wikang Filipino ay, ang pagbabayang gusto kong makita sa ating bansa ay dapat maraming tao ang magkaroon ng mabuting asal at mabigyan ng wastong tirahan ang mga mamamayan. Salamat po. Maraming salamat, Wesley. Sa ikalawang kalahok naman, mula sa Davao. Wesley? Salamat ulit sa iyo, Jethro. Binibining Davao. Ito na ang iyong tanong. Sino ang pinaka-maimpluwensyang tao sa iyong buhay? Ang pinaka-impluwensyang tao sa kinabuhi ko ay ang aking inahan. Tinutularan ko na siya simula pagkabata. Siya ko ang inspirasyon at balaan na bigay ng Panginoon. Ang translasyon nito sa wikang Pilipino ay, ang aking pinaka-impluwensyang tao sa buhay ay ang aking ina. Salamat po. Maraming salamat, Wesley. Para naman sa ikatlong kalahok, mula sa Maranao. Wesley, handa na ba pangatlong kalahok? Ito na ang ating huling kalahok. Ang tanong mo ay, ano ang katangian sa isang lalaki ang gusto mo sa kanya? Katangiang gusto ko sa isang lalaki ay mapiedad, di ako sufri. Siyempre, ang gusto ko ay respetuhin ang aking mga magulang. Yun lang po. Wala na akong kailangan i-translate pa doon sa sinabi niya. Salamat, pangatlong kalahok. Balik sa'yo, Jethro. So, dito nagtatapos ang tatlong round ng patimpalak na ito. Magbabalik po ang Binibining Mindanao 2015 pagkatapos ng mensaheng ito. Para naman sa mechanic ng mananalo, magkakaroon tayo ng bunutan. Pakita mo, Wesley. Kung sino makabunot ng bulaklak na may bunga, siya ang mananalo. Kaya, girls, huwag kayong mag-alala. Manalo, matalo, cute kayo, tsaka kayo lahat panalo. Okay? So, Simulan na natin ang simulan natin bunutan. ang bunutan. Simula tayo kay Binibining Maguindanao. Pakita nyo, sino ang nakakuha ng bunga? Woo! Si Binibining Maguindanao nanalo! Woo! Panalo siya! Ay, te! Congratulations! So yan, maraming salamat po sa pagsubaybay sa prestigyosong patimpalak na Binibining Mindanao 2015. Sana po makita namin kayo sa susunod na taon at maraming salamat, madla. Ako po si Jethro Dilig. At ako naman po si Wesley Guevara. At kami ang naging gabay nyo sa programang ito. Hello. One, two, three. Sound check. 1, 2,